Inamin ni Coach Chito Victolero na maraming nag-aabang na matalo ang kanyang kupunang Magnolia. Bukod dyan, inamin din po niya na meron siyang target at ang Barangay Ginebra tila nasa hindi magandang sitwasyon para depensahan ng titulo ngayong conference. Bakit kaya? Tingnan po natin. Tutukan po natin yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Matapos makapasok sa quarterfinals sa Magnolia Hotshots ni Coach Chito Victolero, marami ang nagsabi na hindi pa rin nila kakayanin ang makausad sa finals. Matatalo at matatalo lang sila. At tila hindi ito lingid sa kaalaman ni Coach Chito. Ano ang saktong pahayag ni Coach Chito Victolero matapos silang talunin ng grupo ni Coach Yengyao? Ito po ang sinabi niya sa report ni Sir Ruben Terrado sa Spin. Actually, marami nang naghihintay na matalo kami. Laging pinag-uusapan yon nung press con at ganoon din sa conference na to. Pero syempre hindi naman mawawala yon. At least kahit paano, naano na rin yung pressure. Ang positive lang doon, ayaw namin mangyari sa playoffs yung law of averages. Totoo yun ha. Yung marami ang nag-aabang na matalo po sila. Ang dami talaga. Pero of course, hindi ko mo inaabangan mo silang matalo, may galit ka sa kanila, di ba? Or sa team ng Magnolia. Sa tingin ko naman, walang ganon. Nagkataon lang siguro na hindi sila fan ng Magnolia at gusto nilang manalo ang paborito nilang koponan. Bukod po dyan, may fans din naman kasi ng Magnolia na gusto nilang matalo ang team. Dahilan naman nila kasi, mas maganda kung ngayon sila matatalo. Kaysa naman matalo po sila kapag nandun na sila sa semis. So, ganun na nangyayari po dyan. At bago pa matalo ang Magnolia Hotshots, may tinatarget na rin si Coach Chito Victolero na magdidikta ng kinabukasan ng Hotshots. Ano nga bang target ni Coach Chito? Tignan po natin ang sinabi niya sa report ni Sir Ruben Terrado sa Spin. Yun na talaga yung target namin, twice to beat sa natitira namin 3 laro. Kailangan namin maging lock-in at focus para makuha namin yung incentive na yun. Obviously, malapit na sila doon kasi ngayon, sila yung nangungunang kupunan sa pamamagitan ng kartadang 7 panalo at 1 talo. Tapos, may bakbakan pa sila mamaya laban po sa Terra Firma Jeep. Sa December 23, kabakbakan naman nila ang Converge at sa January 6, 2024, haharapin naman nila ang Meralco. Yan ang natitira nilang 3 laban na tinutukoy ni Coach Chito. At kung sakali makuha pa rin nila ang unang pwesto matapos ang natitirang 3 bakbakan po na yan, makakaharap nila ang nasa ika-8 pwestong kupunan. Twice to beat na po yan sa quarterfinal. Kung nadisgrasya at naungusan naman sila ng Meralco sa unang pwesto, kakaharapin naman nila ang nasa ika-7 pwestong kupunan. Twice to beat pa rin po sila dyan. Yan ang nasa isip ngayon ni Coach Chito Victolero. Pero katulad ng sinasabi ng karamihang Pinoy, intro base lang daw umano yung Magnolia. Magaling lang sa simula, di ba? Magaling lang sa umpisa. Tapos sa dulo ng bakbakan, laglag pa rin sa finals. At yan ang magsisilbing hamon sa grupo ni Coach Chito. So kung target nila ang twice to beat advantage sa quarterfinals, target din sila ng lahat ng team bunga ng kanilang perfect record bago pa sila talunin ng rain or shine. Ano ang masasabi dito ni Coach Chito? Ito po ang sinabi niya sa report ni Sir Ruben Terrado sa Spin. Sabi ko nga dati, kami yung target. Kaya kung hindi kami handang maglaro ng 100%, mahihirapan kami kasi motivated lahat ng teams na talunin kami. Real talk lang si Coach Chito, di ba? Kasi sila talaga yung target ng lahat ng teams. Kasi nga, wala naman silang talo dati. Ang mindset kasi ng teams na makakatalo sa kanila na ngayon ay nagawa ng rain or shine, malaking bentahe yun. And of course, tataas ang moral ng team kasi nadungisan po nilang kartada ng malakas na kupunan, which ito nga, yung Magnolia. Anyway, panibagong araw at bakbakan ang haharapin ng Magnolia Hotshots at sa palagay natin, nag-move on na sila sa pagkatalo sa grupo ni Coach Yengyao. Kaya asahan po natin na magiging mahigpit ang laban nila sa Terra Firma ngayong alas 8 po yan ng gabi. Kung haharapin ng Magnolia ang Terra Firma, humarap naman ang Barangay Ginebra sa isang orphanage sa Smoky Mountain. Ano ang naging pakay ng Gin Kings sa Smoky Mountain? Ito po ang sinabi ni John Ballesteros sa kanyang report sa One Sports. Bilang bahagi ng proyektong Better World Tondo ng San Miguel Corporation, nagbigay ang Ginebra ng mga regalo at pagmamahal sa isang outreach program sa isang pasilidad ng orphanage sa Smoky Mountain. Higit pa sa pagtanggap ng mga regalo, tuwang-tuwa ang mga bata na makita
ang kanilang mga idolo sa PBA. Grabe no, sa kabila ng kabisihan sa ginaganap na PBA Commissioner's Cup and of course sa practice na rin po yan ng kupunan, nag-timeout muna ang Barangay Ginebra para po sa mga bata. Good news po yan para sa lahat. Walang kapalit po kasi na kasiyahan ang makapagpasaya ka ng mga batang nangangailangan ng kalinga at yun ang ginawa ng grupo ng Jeans. Anyway, sa December 22 pa po ang nakatakdang laro ng Barangay Ginebra ni Coach Tim at kalaban po nila dyan ang tiga-asin din po ng Meralco. Pumapangalawa po kasi ngayon ng Meralco sa standing sa kartadang 6-1. Kung nag-timeout sila sa kanilang practice para bigyan saya ang mga batang kapuspalad sa Smoky Mountain, ano naman ang naghihintay sa kanila sa ginaganap na Commissioner's Cup ng PBA sa kanilang kartadang 4-3? Kaya ba ang twice to beat sa quarterfinals? Ito po ang sinabi ni Sir Ruben Terrado sa Spain. Kahit nasa ika-6 na pwesto ang Barangay Ginebra na may kartadang 4-3, maaari pa rin nilang makuha ang twice to beat spot. Pero, kailangan nilang ipanalo ang lahat ng kanilang mga laro para magkaroon ng pagkakataon. Ang kanilang elimination round game laban sa Northport na nakatakda sa January 7 ay maaaring maging isang mahalagang laban para sa twice to beat. Ang bigat ng kondisyon, kailangan kasi nila ipanalo lahat ng natitirang laro. Grabe po yun. So, sa December 22, kabakbaka nila yung Meralco. Tapos, December 25, Pasko po yan, kabakbaka nila ang TNT. Sa January 7, Northport na nga po yan, yung binabanggit sa report ni Sir Ruben Terrado. At ang pinakahuli sa lahat, January 13, kalaban po nila yung NLEX. Parang kung titingnan mo lang, ang hirap gawin na ipanalo ang halos lahat ng bakbakan para lang maidepensa nila ang titulong hawak nila ngayong Commissioner's Cup. Pero yun kasi yung reality. Kung patuloy kasi silang matatalo sa mga susunod na bakbakan, baka hindi nila maidepensa ang titulo. At para sa karamihang sumusubaybay ng mga laro sa PBA, hindi magiging maganda para sa liga kung walang laro ang paboritong Barangay Ginebra. Bakit? Kasi alam naman ng lahat na kapag Gene Kings ang nandito sa finals, grabe ang fans na nanonood sa venue ng live. Kasama dyan of course ang live TV broadcast. Don't get me wrong bumabase lang po tayo sa experience. Ganyan po talaga yung nangyayari kapag Ginebra ang nasa sa finals. Maraming nanonood, lahat lumalabas para saksihan ang pukpukan sa court. Pero of course, napakaaga pa po para husgahan ang mangyayari, di ba? May posibilidad na mabago yung sitwasyon at may posibilidad rin po yan na dumugi ng fans ang venue kahit hindi Barangay Ginebra ang nasa finals. So guys, maraming salamat.